Binawi ng LTFRB ang lisensya sa pagpasada ng mahigit 20 bus units ng kumpanyang Southern Carrier na may-ari ng bus na naaksidente sa SLEX noong Lunes. Pinag-aaralan na rin daw kung dapat nang kanselahin ang lisensya ng driver ng nasabing bus na may mga dating record na ng reckless driving. May ulat on the spot si Michael Fahatin. Michael? Tama ka dyan, Maris. Ngayong araw nga, epektibo itong pagkansela at pag-revoke dito sa prangkisa nitong Southern Bus Company, Southern Carrier Company, no, na involved sa isang aksidente noong March 24. Ito ay dahil na rin hindi lang sa aksidente, kundi dahil sa mga ilang beses na pala itong nag-apply ng motion o pagpapalawig ng extension ng prangkisa na dapat ay nag-expire noong 2008. Pero dahil sa isang memorandum circular nga na nagpapalawig sa prangkisa hanggat hindi ito nare-revoke, isang motion for reconsideration lamang dapat ang ibibigay at dapat maghain na sila sa Secretary ng DOTC. Ngunit nakailang beses itong nakapaghain ng motion at hanggang sa ngayon nga ay hindi pa nakakapagbabago ng kanyang prangkisa kung kaya't ni-revoke na ito ngayong araw. Ang SCCI nga ay meron pa isang prangkisa kung saan 30 bus pa ang nasa ilalim ng prangkisa nito. At ito rin ay pag-aaralan din daw ng LTFRB at pupusisiin kung ito ay mga roadworthy. Kamay naman sa driver, ito ay sinabi ng LTO naman, pinag-aaralan na kanselahin ng lisensya dahil sa meron itong record ng 3 reckless driving. Bagamat nag-negatibo ito sa drug testing, meron daw natagpuan ng mga drug paraphernalia dun sa bus kung kaya't patuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon. Pinag-aaralan din daw ng LTFRB ang iba pang mga bus companies na sumasailalim o hindi pa nagbabago ng prangkisa at kanila itong rebisahin upang masiguro daw ang kaligtasan ng publiko. Maris? Maraming salamat, Michael Fahatin.